Manalo. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. May paninindigan, matatag, maasahan. DZBB. Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB. Super Radio. Nananatiling number 1 sa buwan ng One sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maasahan. DZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. GMA Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Oras mga kapuso, alas 3:30 ng umaga. Sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi pa buo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin yung pakikipagkapwa-tao nila. No? So, maaari pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So, if we condemn them, if we imprison them, if we, penalize them, baka po hindi yan ang solusyon sa problema po natin. We believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration ng bill na pagka minor de edad, hindi pa well-developed yung brain, yung sense of values and morals. Kaya ang priority ay rehabilitation, reintegration, restorative justice, at syempre, pagpapaintindi sa bata ano naging mali na ginawa niya at paano siya ma-hold to account sa ganon. Eh hindi po through penal punishment o pagkukulong yung best mode of accountability nito. Formative ang ating approach. Hindi sila isinasali sa mga adult criminals. Bagkus, sila ay nasa isang reformative facility. May teacher, mayroong DepEd facility. Tinuturuan sila ng ALS kung sila ay medyo may edad na. At paglabas sila ng Bahay Pag-asa, meron silang diploma, nababago yung kanilang buhay at bumabalik sila sa lipunan ng kapaki-pakinabang. Ilalagay siya sa Bahay Pag-asa at wala siyang tukunin yung kalayaan niya. Dahil pag doon ka sa Bahay Pag-asa, hindi naman free yung bata doon na lumabas dahil naka-commit sila doon. So, nandun siya for kung ito ay i-order ng korte dahil nakalagay yung sa batas, mandatory ang at least 1 year kung napakitang seryoso ang krimen. So, nandun siya ng at least, hindi at most po at least 1 year para mag-undergo nung tinatawag nating intensive intervention. So, Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-25 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas.
Narito ang mainit at